sinasabi po ni Senator Marcoleta, meron daw 4 na features na hindi daw sakop ng definition ng West Philippine Sea. Ang binanggit po niya, Pag-asa Island, Palau, Kalayaan, kasama pa rin daw sa ano ba ito? Opo. Scarborough siguro, yeah, no? Pero again, hindi niya iniintindi eh. West Philippine Sea is the sea. The sea around these features. No? Yung mga land features, mga isla, hindi po yan obviously sea, hindi yan parte ng West Philippine Sea. Yes. Ang karapatan ng Pilipinas dyan ay sovereignty, no? Bilang mga isla ng Pilipinas. Hiwalay na issue yon. Ibang batas yung applicable doon, hindi UNCLOS yun. Ang applicable doon ay customary international law na nagsasabi nga na as long as yung area ay under your full control and sovereignty, actual exercise of sovereignty, then it is yours. So hindi kailangan ng meets and bounds para doon. No, maghanap po siya ng meets and bounds ng lahat ng bansa ng mundo. Kung gusto niya, wala siyang makikita. No? Na naka-define ng bawat meets and bound ng bawat isla o bawat continent. Yan po ay kumbaga confusion niya talaga kung ano ang dagat, anong West Philippine Sea, at ano yung mga islands ng Kalayaan Island Group at saka doon sa Scarborough Shoal na hindi naman dagat kundi mga isla at bato na subject to the sovereignty of the Philippines. Pinaghahalo-halo niya. Hindi niya hinihiwalay. Kaya yan, puro confusion yung inaano niya doon. Ilalagay niya doon. Kaya ho bang ituwid yung confusion niya? Kung kunwari, kayo naman po ang nakakaalam din sa batas na ito, para maipaliwanag sa kanya, sa tingin niyo may pag-asa pa ho bang mawala yung confusion niya? Depende po yan sa kung ano talagang objective niya dahil malinaw naman doon sa batas. Kung anong sinasad natin, minsan sinasabi pa niyang wala daw tayong easy. Napakalinaw sa Constitution at ng batas na nainak. So hindi po tama yun. Linya na po ng ating Viber. Ang director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, si Attorney Jay Batumbakal. Attorney Jay, magandang gabi po. Tony Enrica. Hello, good evening po sa inyo at lahat po nakikinig. Hi, Attorney. Thank you. Medyo mabilis na lang kasi medyo kapos na tayo sa oras. Kanina kausap namin si Jose Custodio dahil siya po ang ating Maritime and Security Analyst. Sabi niya, mas mabuti nga daw na kausapin natin ay yung may alam sa batas. Minention ka pa niya talaga, Attorney. Yes. Patungkol po dun sa nangyayaring debate sa Senado, no? Na kung tayo po talaga ay may eksaktong data para masukat kung hanggang saan lang po ba ang ating karagatan or West Philippine Sea. Meron ho ba talaga tayong exact data para malagay sa mapa kung hanggang saan lang po ba natatapos ang West Philippine Sea? Opo, meron naman po kasi ang basehan naman doon ay susukatin lamang ng 200 nautical miles mula sa baselines. Yung baselines po nasa RA 9522. So susukatin mo lang basta na pumasok sa loob ng 200 nautical miles yung issue o yung mangyayari, di pasok na yun sa ating EEZ. Ganun lang kasimple yun. Okay, kasi ito i-quote ko lang po, Attorney Jay, dahil ito po ay galing na mismo sa news report. Ang binabanggit po ni Senador Rodante Marcoleta na hindi daw isinasaad ng arbitral award na ipinanalo ng Pilipinas kung saan daw nagtatapos ang West Philippine Sea. Ang sabi po ni Senador Marcoleta, yung pong Republic Act 9522, alin ba ito? Yung Philippine Archipelagic Baseline Law, no? Merely defined, ito po quoting merely defined the Philippine Archipelagic Baseline from which to measure the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf, but did not, sabi po niya, but did not determine the exact area of the WPS. Sabi po niya gano'n. Well, kasi ang hinahanap niya ay meets and bounds, coordinates, no? Pero hindi niya naiintindihan ang konsepto ng coordinates. Ang coordinates ay isang point. Now, in order to create a line, you need at least 2 points. In order to create a curved line, di ba, puro kurbado yung mga zone natin, you need an infinite number of points. Tama. So, actually yung hinihingi niya, hindi po talaga tama yan. Dahil una, pinipilit niya na kailangan daw yung meets and bounds para ma-establish yung ating claim. Mali po yun. No? Ang kailangan lang natin ay
mapakita yung ating entitlement bilang coastal state. Napatunayan na naman natin yon. After all, we are coastal state and vinindicate na tayo ng arbitral tribunal na we are entitled to the full 200 nautical miles. No? So, hindi issue yung wala ang meets and bounds. Yung sinasabi niya, kailangan daw ng mapa ng meets and bounds para mag-claim ka ng lupa, hindi po yun applicable sa dagat. No? Yes. Dahil iba po ang batas sa dagat. Opo. Ang entitlement po natin sa dagat ay base sa international law, sa UNCLOS, at ang requirement lang sa UNCLOS ay dapat yung area is within 200 nautical miles of your baselines. Okay. Kakailanganin lang natin yung mga meets and bounds na yun kung merong issue doon sa mismong boundary, no? Kung doon nangyayari. Pero kung pasok na siya, kunwari, nasa 50 nautical miles, no? Kaya 100 nautical miles, nandun ang karamihan nangyayari dito sa West Philippine Sea, walang question yon na nasa loob na siya ng ating EEZ. Okay. Walang question. Opo. Pero, ang sinasabi po ni Senator Marcoleta, meron daw 4 na features na hindi daw sakop ng definition ng West Philippine Sea. Ang binanggit po niya, Pag-asa Island, Palau, Kalayaan, kasama pa rin daw sa, ano pa ito? Opo. Scarborough, siguro, no? Pero, again, hindi nga iniintindi West Philippine Sea is the sea. The sea around these features. No? Yung mga land features, mga isla, hindi po yan obviously sea, hindi yan parte ng West Philippine Sea. Yes. Ang karapatan ng Pilipinas dyan ay sovereignty, no? Bilang mga isla ng Pilipinas. Hiwalay na issue yon. Ibang batas yung applicable doon, hindi UNCLOS yon. Ang applicable doon ay customary international law na nagsasabi nga na as long as yung area ay under your full control and sovereignty, actual exercise of sovereignty, then it is yours. Oo, so hindi kailangan ng meets and bounds para doon. No, maghanap po siya ng meets and bounds ng lahat ng bansa ng mundo. Kung gusto niya, wala siyang makikita. No? Na naka-define ng bawat meets and bound ng bawat isla o bawat continent. So, parang sa palagay niyo ba, Attorney Jay, ito ay parang misunderstanding lang po ba sa konsepto ng maritime, ano tawag dito? Features natin. Oo, ng archipelagic baseline natin. Hindi po, yan po ay kumbaga confusion niya talaga kung ano ang dagat, ano ang West Philippine Sea, at ano yung mga islands ng Kalayaan Island Group at saka doon sa Scarborough Shoal na hindi naman dagat, kundi mga isla at bato na subject to the sovereignty of the Philippines. Pinaghahalo-halo niya. Hindi niya hinihiwalay. Kaya yan, puro confusion yung inaano niya doon. Ilalagay niya doon. Kaya ho bang ituwid yung confusion niya? Kung kunwari, kayo naman po ang nakakaalam din sa batas na ito, para maipaliwanag sa kanya, sa tingin niyo may pag-asa pa ho bang mawala yung confusion niya? Depende po yan sa kung ano talaga ang objective niya dahil malinaw naman doon sa batas kung anong sinasad natin. Minsan sinasabi pa niyang wala daw tayong EEZ. Napakalinaw sa Constitution at ilan ng batas na nainak. So hindi po tama. Ewan ko lang po. Sa totoo lang. Malilinaw po kung gusto niyang magpalinaw. Opo. Bilang abogado din, Attorney Jay, syempre may alam ka rin po sa Konstitusyon ng Pilipinas. Wala po bang kahit anong kahit ano na maaring batas na naaapakan niya dun sa ginagawa niya? Kasi kanina pinag-uusapan nga po natin, hindi ba parang on the lines of treason na ang ginagawa niya ito? O ano yun nga po yung sinasabi ng ibang tumatawag sa akin. Kasi malinaw dun sa Constitution, Article 12, no? Especially dun sa at saka Article 13, ang Estado meron siyang duty na proteksyonan ng ating exclusive economic zone. No, binabanggit po ang exclusive economic zone sa Constitution. Kailangan i-preserve natin ang marine wealth sa ating katubigan, including yung exclusive economic zone. Kaya yung sinasabi po niya na wala tayong exclusive economic zone ay talagang para sa akin, parang willful ignorance na yun. No? Ando na yun. Actually, yung EEZ natin noong pang 1978 yan kinaguyod ng PD 1599. Correct. Oo. So, wala pong tumututol noon. Walang nagsasabi noon na wala tayong EEZ. So, lalo lang siyang pinalakas dahil sa Constitution. And then, since the Constitution was enacted, ilang batas na yung nag-implement noon, including yung Fisheries Code at saka yung ating Mining Act na pare-parehong tumutukoy dun sa ating likas yaman dagat dyan sa EEZ. No?
Tapos latest na nga yung yung RA 12064, yung Maritime Zones Act. Parang inuulit lang niya. Bago tayo magtapos pala, partner, dahil paubos na oras natin. Meron ho ba kayong pagkakataon na nakaharap nyo na ho ba si Senador Marcoleta at nagkaliwanagan kayo ng posisyon? Hindi po. Hindi pa. Wala naman siya nung inaayos natin yung Maritime Zone Act. No? Opo, wala pa siya noon. Kapapasok lang niya, no? Nitong for his first term. Yeah. No? So wala pa po. At I don't think na naghanap naman siya. Wala naman nagtatanong din from his staff na magpa-briefing. No? Hindi kagaya nung sa ibang senador natin na-request din tayo na magbigay ng briefing. Pati yung mga kasama ko po sa office, sila din yung nagbigay dun sa iba namang senador na hindi ko na napuntahan. No? So naliwanagan po sila. Yeah. So yun baka kulang lang sa kulang lang sa briefing. Attorney Jay, pasensya na at medyo naubos po ang oras namin, pero thank you so much at binigyan niyo pa kami ng pagkakataon na makausap tayo. Welcome po. Thank you, sir. Ingat po, Attorney. Thank you. Salamat po. Attorney Jay Batumbakal po, Director ng UP Institute for Maritime Affairs.